لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, natapos na po natin ang 6 na haligi ng iman. At pagkatapos na matalakay ng may akda ng librong ating pinag-aaralan, ang paniniwalang pinagaan, tinalakay ng may akda ang paniniwala natin tungkol sa Quran. Kabilang sa mahalagang paksa na narapat nating pag-aralan ay ang tungkol sa Quran. Ito'y kabilang sa mga mahalagang paksang kaugnay sa aqida na kung saan ay nagkaroon ng salungatan tungkol sa paksang ito ang mga Muslim simula pa noong unang panahon. Dahil sa pagkakasalungatang ito, narapat lamang na mapag-aralan ng mga Muslim ang katotohanan sa paksang ito. At ano ang paniniwalang nararapat panindigan ng isang Muslim na kaugnay sa Quran na salita ni Allah. Gusto ko pong basahin muna ang kahulugan ng Quran na ibinigay ng mga ulama ng Islam. Al-Quran huwa al-lafdul arabiyyul mu'jaz al-muha bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam wa huwa al-manqulu bit-tawatur al-maktubu fil mushaf al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu'u bi suratil Fatiha al-makhtumu bi suratin Nas. Ang Quran ay ang mahimalang salitang Arabi na ikinasi kay Muhammad sa pamamagitan ng anghel na si Jibril alayhis salam na iparating sa atin sa pamamagitan ng tawatur, nakasulat sa aklat, sumasamba sa pamamagitan ng pagbibigkas nito. Nagsimula sa suratul Fatiha at nagtatapos sa suratul Nas. Ang Quran ay salita ni Allah na ibinaba niya sa mapagpala at dakilang buwan ng Ramadan na kung saan sinabi ni Allah, ganito ang ating mababasa sa suratul Baqarah 185, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan ay ang buwang pinababa rito ang Quran bilang patnubay para sa mga tao at bilang mga malilinaw na patunay mula sa patnubay at saligan o pamantayan. At nagsimula ang pagbaba ng Quran sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa Laylatul Qadar o sinasali nating gabi ng pagtatakda. At ito'y sa huling 10 araw ng Ramadan. Gaya ng sinabi ni Allah, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadar. Ang ating pinasang aya ay sa Suratul Qadar, unang talata. Na ang salin to na kami ay nagpababa nito sa Laylatul Qadar o gabi ng pagtatakda. Ganito pa ang ating mababasa sa Ad-Dukhan number 3 ang talata. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin. Tunay na kami ay nagpababa nito sa isang gabing binihiyayaan o mapagpala. Tunay kami ay laging tagapagbabala. Dahil sa kadakilaan ng Quran, ito ibinaba ni Allah sa pinakadakilang buwan at sa pinakadakilang gabi, at bawat taon ay isang beses na inilalahad ng propeta kay Jibril alayhisalam ang Quran sa buwan ng Ramadan. At noong taon ng pagpanaw ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay 2 beses niya itong inilahad, nirepaso at sinuri kay Anghel Jibril alayhisalam. At ito ay nagpapahiwatig
sa kahalagahan ng Quran at kahalagahan ng oras na ito ay ibinaba o ipinahayag. Ang kasulatang ito ni Allah na Quran ay may maraming mga katangian, kahigtan, at mga paglalarawan na hindi maarok ng tao. Banggitin natin ang ilang halimbawa upang magkaroon man lang tayo ng ideya sa salita ng Allah. Kabilang sa mga katangian ng Quran na ito ay ang walang hanggan at pinakadakilang tanda. Sinabi ni Allah, ganito ang ating mababasa sa Al-Isra, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Sabihin mo, talagang kung nagtipon ang tao at ang jin para maglahad ng tulad ng Quran na ito, ay hindi sila makapaglalahad ng tulad nito, at kahit pa ang iba sa kanila para sa iba ay laging mapagtaguyod o nangagtutulungan. Sa isa pang aya sa Surah At-Tur, number 33 ang aya, Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Kaya maglahad sila ng isang salaysay tulad nito kung sila ay mga tapat. Ang tinutukoy po natin dito na walang hanggan at pinakadakilang tanda, ito po ay ang himala ng lingwaheng Arabi, hindi yung translation, lingwaheng Arabi ng Quran, na kailanman ay hindi magagaya ng kahit sino na nagpakadulubhasa sa lingwaheng Arabi noon pang kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon at hanggang sa huling panahon. Walang hanggan, himalang nagaganap noong unang panahon, nakikita ng sinumang nagbabasa sa ngayon at hanggang sa huling araw. Ibig sabihin, noon ito'y himala, sa ngayon ay nakikita ng managbabasa at sa hinaharap hanggang sa araw ng paghuhukom. Samantalang kung ihambing natin ang mga himala ng naunang mga propeta, ay himalang nangyari na mababasa na lamang natin ang kwentong nakaraan na. Pero sa mga nagbabasa ng Quran na nakakaalam ng lingwaheng Arabi at kanyang pinagmuni-munihan, pinagbubulay-bulayan o pinag-aaralang maigi ang bawat salita ng bawat talata ng Quran, ang mga kahulugan nito ay tunay at kasalukuyan niyang nasasaksihan ang himala ng lingwahe ng Quran. Kabilang po sa kakanyahan ng Quran na ito'y patnubay para sa mga tagapangilag magkasala, sa mga may takwa, na ganito ang sinabi ni Allah sa Quran, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la rayba fih, Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ang aklat na ito ay walang alinlangan dito. Isang patnubay ukol sa mga muttaqin o mga taong may takwa na ang salin ay tagapangilag magkasala. Ito ay sa Al-Baqarah, una hanggang ikalawang talata. Ang Quran ay tagapagpatnubay tungo sa pinakaangkop. Ayon sa Quran mismo, sinabi ni Allah, Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adaban alima. Tunay na ang Quran na ito ay nagpapatnubay para sa siyang pinaka-angkop, akwam, at nagbabalita ng nakagagalak sa mga mananampalataya na gumagawa ng mga mabubuting gawa na ukol sa kanila ang isang pabuyang malaki at na ang mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ay naglaan kami para sa kanila ng isang pagdurusang masakit.
Al-Isra number 9 hanggang 10 ang talata. Kabilang din sa kakanyahan nitong Quran na ito po ay liwanag na nagpapatnubay na ganito ang ating mababasa. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Gayon kami nagkasisayo ng isang espiritu mula sa naukol sa amin. Hindi ka noon nakakaalam kung ano ang aklat ni ang pananampalataya, subalit gumawa kami rito bilang liwanag na nagpapatnubay kami sa pamamagitan nito sa sinumang niloob namin kabilang sa mga lingkod namin. Tunay na ikaw ay talagang nagpapatnubay tungo sa isang landasing matuwid. Sa Surah Ash-Shura 52 ang aya. Ang Quran sa isa pang aya ay pamantayan ng katotohanan at kabulaanan. Saligan ng katotohanan at kabulaanan na ganito ang ating mababasa sa unang talata ng Al-Furqan. Tabarakalladhi nazzala al-Furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Napaka mapagpala ang nagbaba ng pamantayan, Furqan, sa lingkod niya upang ito para sa mga nilalang ay maging isang mapagbabala. Ang Quran ay lunas para sa mga dibdib, patnubay at awa para sa mga mananampalataya na ganito ang ating mababasa sa Yunus number 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. O mga tao, may dumating nga sa inyo na isang pangaral mula sa Panginoon ninyo, isang lunas para sa mga dibdib, isang patnubay at isang awa para sa mga mananampalataya. Ganito pa ang ating mababasa sa Suratul Isra number 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Nagbababa kami mula sa Quran ng isang pagpapagaling o lunas at awa para sa mga mananampalataya at walang naidaragdag ito sa mga tagalabag sa katarungan kundi isang pagkalugi. Ayon sa Quran mismo, hindi pumupunta dito o hindi makapapasok sa Quran ang kabulaanan mula sa harapan nito, ni mula sa likuran nito sa pamamagitan ng pagbabawas o pagdaragdag o pagpapalit o paglilihis ng kahulugan. Walang kakayanan na misagawa ito ng sinumang tao, kakampi man o mga kalaban, mga Muslim man o hindi Muslim, na ganito ang ating mababasa sa Suratul Fussilat 41 hanggang 42 ang aya. Innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya sa paalala noong dumating ito sa kanila ay parurusahan. Tunay na ito ay talagang isang aklat na makapangyarihan. Hindi pumupunta rito o hindi nakapapasok rito ang kabulaanan mula sa harapan nito ni mula sa likuran nito. Ito ay isang pagbababa mula sa marunong kapuri-puri. Patapos ng sinabi ni Aya sa talatang ito na wala ni isamang tao sa mundong ito noong una pang panahon hanggang sa panahon natin sa ngayon. At ito ay hamon sa lahat ng mga tao kung sino ba ang kayang makapagpilipit. Palitan niya ang salita o kaya palitan lamang ang isang litra o kaya ilihis, baluktutin ang mga pakahulugan ng talata ng Quran. Hindi yun mangyayari sapagkat naiingatan siya hindi lamang sa pagsusulat sa aklat kundi naingatan sa memorya ng libo-libong mga tagasunod
mula pa sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan binanggit na natin na ito'y dinikta niya sa kanyang mga sahaba, at ang libo-libo niyang mga sahaba, ang bawat isa sa kanila ay dinikta din ito sa libo-libong mga sunod na henerasyon hanggang sa nakarating sa ating henerasyon. Ganyan po ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ang Quran ay isang aklat na hinusayan ang mga talata nito sa pagkakaayos at kahulugan. Kaya hindi ka makakita sa mga ito ng kasiraan ni kakulangan, na ganito ang ating mababasa sa Surah Hud, unang talata. Alif Lam Ra, kitabun ahkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, ito ay isang aklat na pinahusay ang mga talata nito. Pagkatapos dinitalye mula sa panig ng isang marunong, isang mapagbatid. Ang Quran ay aklat ng pagpapaalaala. Sinabi ni Allah, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى. Hindi kami nagpababa sa iyo ng Quran upang lumumbay ka, malibang bilang pagpapaalala para sa sinumang natatakot. Isang pagbababa ng kasimula sa lumikha ng lupa at mga langit na pinaka mataas. Ito ay sa Surah Taha 2 hanggang 3 ang ayah. Ang Quran ay mga pagpapatalos na nakatatalo sa pamamagitan ng mga ito ang tao o ang mga tao sa katotohanan mula sa kabuluanan, isang kapatnubayan tungo sa katotohanan. Ganito ang ating mababasa sa Quran ika-20 ang bilang ng talata ng Suratul Jathiyah. Hada basairu linnas wa hudaw wa rahmah liqaumi yuqinun. Ang Quran na ito ay mga pagpapatalos sa mga tao, isang patnubay at isang awa para sa mga taong nakatitiyak. At napakarami pang mga kakanyahan at kahigtan na mayroon ang Quran. Halimbawa, sinasabi sa Quran, ito ang ahsanul hadith, ang pinakamagandang salita, ad-dhikr, paalaala, Qur'anul Mubin, Qur'an na naglilinaw, Al-Aliyul Hakim, ang mataas na marunong, Majid, kapitapitagan, Karim, marangal, Yahdi ilal haq, o nagpapatnubay sa katotohanan, Yahdi ila tariqim mustaqim, o nagpapatnubay sa matuwid na daan, at marami pang mga kakanyahan at katangian na inilarawan mismo sa Quran. At yan ay makikita natin ang realidad na epekto sa mga sumampalataya sa Quran at kanila itong isinabuhay dahil sa kanila itong lubos na naunawaan. Sa tindi ng epekto ng Quran, nilarawan ito ni Allah sa isang talata na kung saan sinabi niya, ganito ang ating mababasa sa Suratul Hasyr, number 21 ang ayah. Law anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'a mutasaddi'an min khasyatillah. Kung sakaling nagpababa kami ng Quran na ito sa isang bundok, ay talaga sanang nakakita ka rito ng nagpapakumbaba, na nagkabitak-bitak dahil sa takot kay Allah. Gayon din naman, dahil sa tindi ng epekto ng Quran, ay nakapagbibigay ito ng malakas na epekto sa buhay ng tao. Ganito ang ating mababasa sa Suratul Isra 107 hanggang 108, dalawang talata ng Suratul Isra. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sabihin mo, sumampalataya kayo rito at huwag kayong sumampalataya
Tunay na ang mga binigyan ng kaalaman bago pa nito, kapag binigkas ito sa kanila, ay nagsusubasob sa mga mukha nila na mga nakapatira pa at nagsasabi, kaluwalhatian sa Panginoon namin. Tunay na laging ang pangako ng Panginoon namin ay talagang magagawa. Ang paksa tungkol sa Quran ay paksang napakahalaga at napakadakila, sapagkat ito'y sangay na paksang kaugnay sa isa sa mga dakilang katangian ni Allah, na siyang katangiang pananalita ni Allah, na kung saan natalakay na natin sa paksang al-asma wa sifat. Nararapat na sumampalataya ang isang Muslim na si Allah ay naglarawan sa sarili niya, siya nagsasalita sa napakaraming talata ng Quran. Si Allah ay nagsasalita ng salitang tunay, realidad, pero hindi kawangi sa pagsasalita ng mga nilikha. Siya nagsasalita ng salitang binubuo ng mga titik, tunog, at naririnig ng sinumang nais niyang makarinig na kabilang sa nilikha niya. Pinagdainan natin ang salita na ito'y binubuo ng titik, tunog, kasi yan ang tinatawag na salita. Kung ang salita hindi binubuo ng mga titik at walang tunog, hindi ito matatawag na salita. Na kung saan si Allah nagsalita, kung kailan niya nais, paano niya nais, at kapag nais niya. Ang paglilinaw nito ay kagaya sa sinabi ni Allah sa Suratul Nisa 164 na ganito ang ating mababasa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kumausap si Allah kay Moises sa isang pakikipag-usap. Sa talatang ito ay gumamit si Allah ng pandiwang pangnagdaan na kallama yukallimu, kumausap. At binigyan din ito sa pamamagitan ng maf'ulun mutlaq na taklima, na kung saan na nagtuturo sa katuparan ng katangiang ito na pagsasalita, na katangiang dhatiya, pansarili, at fi'liya, panggawain, na atin ang natalakay sa paksang al-asma'u was-sifat. Sinabi pa ni Allah bilang paglilinaw na siya ay nagsasalita ayon sa kagustuhan niya na pagsasalita. Ganito ang ating mababasa sa Suratul A'raf 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Noong dumating si Moises para sa takdang oras, at kumausap rito ang Panginoon nito. Ito ay nagtuturo sa atin na siya ay nagsasalita kung kailan niya nais. Kaya naman, ang pagsasalita ay nakaugnay sa kalooban ni Allah. At ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah na si Allah ay nagsasalita ng tunay na salita at hindi ito salitang metaporikal, patalinghaga, o salitang pang-espiritual, bagkus ito'y salitang tunay na binubuo ng mga litra, mga tunog at mga kahulugan. Ang pagsasalita po ay binubuo ng 3 sangkap, at ito ay ang mga titik, tunog o tinig, boses, at mayroon itong mga kahulugan. Ang pagsasalita ay hindi matatawag na pagsasalita kung hindi binubuo ng 3 ito. Titik, tunog at kahulugan. Subalit, ang pagsasalita ni Allah ay hindi po katulad sa pagsasalita ng mga nilikha niya at hindi natin mailalarawan ayon sa sarili lamang nating paglalarawan. Kaya naman, nang marinig ng mga jin sa unang pagkakataon ang pagbibigkas ng Quran ay sinabi nila, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sabihin mo, ikinasa sa akin na may nakarinig na isang pangkat ng jin at nagsabi sila, tunay na kami ay nakarinig ng isang pagbigkas na kahanga-hanga.
Ito ay sa Suratul Jin, number 1 ang ayah. Pinaririnig ni Allah ang salita niya sa sinumang nais niya na kabilang sa mga nilikha niya. Pinarinig niya ito sa mga magulang natin sa paraiso, ang tinutukoy nating mga magulang si Adan at Eva, nang tinawag sila ni Allah na sinasabi, wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Nanawagan sa kanilang dalawa ang Panginoon nilang dalawa, hindi ba ako sumaway sa inyong dalawa laban sa punong kahoy na iyon at nagsabi sa inyong dalawa, tunay na ang demonyo para sa inyong dalawa isang kaaway na malinaw. Al-A'raf number 22. Kaya din naman, nang dumating si Moises sa Akbor, pinarinig ni Allah sa kanya ang salita niya, na kung saan ganito ang ating mababasa, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Nanawagan kami sa kanya mula sa gilid ng bundok sa kanan niya at nagpalapit kami sa kanya na nakikipagtapatan. Suratul Maryam number 52 ang ayah. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang pagsasalita ni Allah ay nagbabago depende sa kalagayan. Ang pagsasalitang munada na unang salita sa talatang ito na ating binasa ay sa kalagayang malayo ang kinakausap. Kaya ang salin sa talata na ating binasa ay nanawagan. At ang pagsasalita naman na munaja, na kung saan huling salita sa talatang ito, ay sa kalagayang malapit ang kinakausap, na ang salin naman ng talata ay nakikipagtapatan. Kaya naman, kapag nakikipag-usap ka sa malayo ay tinatawag ito sa wikang Arabi na munada. At kung nakikipag-usap ka naman sa isang malapit, ito naman ay tinatawag na munaja. Pinagtibay ni Allah sa sarili niya ang pagsasalita sa maraming bahagi ng Quran. Gaya ng salita ni Allah, ganito ang ating mababasa sa Suratul An'am, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nalubos ang salita ng Panginoon mo sa katapatan at katarungan. Walang tagapalit sa mga salita niya, siya ay ang madinigin, ang maalam. 115 ang talata ng Al-An'am. Pinagtibay ni Allah sa talatang ito ang pagsasalita niya sa pamamagitan ng pagbabanggit ng salitang kalimatu rabbik, ang salita ng Panginoon mo, at likalimatihi, o mga salita niya. Ito po ay nasa idafa. Ang ibig sabihin ng idafa, ito may kaugnayan sa nahwu o grammar ng lingwaheng Arabi. Ibig sabihin ng idafa, pag-uugnay, na kung saan inugnay ni Allah ang salita sa sarili niya, na ginawa niyang mudaf ang salita sa idafa. Sinabi pa ni Allah bilang pakikipag-usap kay propeta na si Moises, na ganito ang ating mabasa sa Al-A'raf 144. Waqala Musa, inistafaytuka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Nagsabi siya, o Moises, tunay na ako ay humirang sa iyo sa mga tao sa mga pasugo ko at sa pananalita ko. Kaya kunin mo ang ibinigay ko sa iyo at maging kabilang ka sa mga tagapagpasalamat. Dahil ang Torah na ibinaba ni Allah kay Moises ay kabilang sa salita ni Allah, at gayon din ang Ebanghelyo ay salita ni Allah. Dahil dito, kinausap ni Allah ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng may akda, Al-Qur'anu kalamullah, qala ta'ala, ang Quran ay salita ng Allah, nagsabi siya, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana
Dhalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kung may isa kabilang sa mga tagapagtambal na nagpakalinga sa iyo ay kalingain mo siya hanggang sa makarinig siya ng salita ni Allah. Ang tinutukoy ay ang Quran. Pagkatapos, paabutin mo siya sa puok ng kaligtasan niya. Iyon ay dahil sila ay mga taong hindi nakaalam. Ito ay sa Surah At-Tawbah number 6. Ang batayang sinipi ng may akda ay ang talatang ito na ang Quran ay salita ni Allah. Kaya hindi naman kabilang sa nagtuturo na ang Quran ay salita ni Allah ay ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya, waqala sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ridu nafsahu 'ala al-qaba'il fil mawsim. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nag-aalok ng sarili niya sa mga lipi sa panahon ng pagtitipon. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi li uballigha kalama rabbi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Pansinin, may isang lalaki bang magdadala sa akin sa mga kalipi niya? Sapagkat tunay na ang liping Quraysh ay humadlang sa akin na magpaabot ako ng pananalita ng Panginoon ko. Ang talatang ito ng Quran at Hadith ay dalawang batayan na ang Quran ay salita ni Allah. Sinabi na may akda, Fal-Quranu kalamullahi ta'ala haqiqatan. Hurufuhu wa ma'anihi la yushbihu kalaman makhluqin. Munazzalun ghayru makhluq. Takallama Allah bihi ibtidaan. Ang Quran ay pananalita ni Allah na tunay sa mga titik nito at mga kahulugan nito. Hindi ito nakawawangis ng pananalita ng mga nilikha. Ito ay pinababa, hindi nilikha. Nagsalita si Allah nito sa pasimula. Ang salita po ng may akda na ito ay pinababa ay nais pagdiinan ng may akda ang paniniwala natin na ang Quran ay tunay na salita ni Allah na kanyang pinababa. Siya mismo ang nagsasalita sa lingwaheng Arabi na lingwahe ng Quran. At ang salita namang hindi nilikha, ghayru makhluq, ay tugon po sa haka-hakang paniniwala ng mga ligaw na sikta na nasinugo ni Allah sa Jibril upang dalhin daw ang mensahe sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay wala daw ginamit na lingwahe si Allah, kundi sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan niya ay pinarating niya ang nilalaman ng Quran kay Anghel Jibril, at si Anghel Jibril alayhis salam na mismo ang pumili ng lingwaheng Arabi sa pagpaparating nito ng Quran sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil si Anghel Jibril at si propeta Muhammad ay mga nilikha, kung magkagayon, ang mga salita ng Quran ay hindi salita ni Allah kundi salita ng nilikha, na nangahulugan na ang Quran ay nilikha at hindi salita ni Allah. Ang salita naman ng may akda na nagsalita si Allah nito sa pasimula, ito po ay bahagi ng salita ng mga as-salafus salih na al-Quranu kalamullahi minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Ang Quran ay salita ni Allah, sa kanya nagsimula at tungo sa kanya babalik. Na nangangahulugan na kay Allah nagsimula at hindi ito pinasimula ng sinuman bago pa siya. At kung ito ay nagsimula sa kanya, kung magkagayon, ito po ay salita niya. Dahil siya ang nagpasimulang magsalita nito. Tiyak na mayroong mag-iisip, paano naman ang sinabi ni Allah na, innahu laqawlu rasulin karim, wa ma huwa biqawli sya'ir, qalila ma tu'minun. Tunay na ang Quran na ito ay talagang sinabi ng isang sugong marangal. Ito ay hindi sinabi ng isang manunula. Ito ay sa Suratul Haqa 40 hanggang 41 na ang talata. Ang talatang ito ay pinagbabatayan po ng mga ligaw na sikta
na ang Quran daw ay salita ng propeta. At sa isa namang talata, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Tunay na ang Quran na ito ay talagang sinabi sa isang sugong marangal na may lakas, saganang may-ari ng trono na mataas sa kalagayan. Ito ay sa Suratul Takwir 19 hanggang 20 ang aya. Sa talata namang ito ay ipinagpalagay o iniukol ang Quran na salita ng Anghel Jibril. Ito ang kanilang batayan na ang Quran daw ay nilikha at hindi salita ni Allah sapagkat ito'y salita ni Muhammad at Anghel Jibril na parihong mga nilikha. Samantalang kung sangguniin natin ang tafsir ng Al-Haqa 4041 ay ganito ang ating mababasa. Ganito ang nakasaad. Inal Qur'ana la kalamullah yatluhu ala nasi rasuluhul karim. Tunay na ang Quran ay talagang pananalita ni Allah na binibigkas sa mga tao ng sugo niyang marangal. Tagabigkas lang pala, hindi talaga siya ang may-ari ng salita. At ang tafsir naman ng At-Takwir 19 hanggang 20 ay ganito ang nakasaad. Innal Qur'an al-munazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la kalamullahi ballaghahu malakun amin wa huwa Jibril alaihi salam. I'tamanahu Allahu alaihi. Tunay na ang Quran na pinababa kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang pananalita o salita ni Allah na ipinaabot ng isang anghel na mapagkakatiwalaan, anghel na amin, na siya nga si Anghel Gabriel o Jibril alayhisalam. Pinagkatiwala ito ni Allah sa kanya. Sinabi ng Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin tungkol sa dalawang talatang ito, sinabi niya, wa ma'lumun anna al-kalam al-wahida la yasduru min mutakallimain. Faidan nisbatuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Jibril bi'tibari annahuma qama bitablighihi. Jibril ballaghahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam war Rasul sallallahu alaihi wasallam ballaghahu ila al-ummah. Batid natin ang isang pananalita ay hindi maaaring magmula sa dalawang tagapagsalita. Na kung kaya ang pag-uukol dito kay Muhammad at kay Jibril alayhisalam dahil sa silang dalawa ang nagsagawa ng pagpaparating nito. Si Jibril ang nagparating nito sa sugo at ang sugo naman sallallahu alaihi wasallam ang nagparating nito sa ummah. Kaya naman, ang Quran ay salita ni Allah at hindi nilikha. Sapagkat hindi ito salita ng nilikhang anghel na si Jibril alayhisalam o nilikhang tao na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kahulugan naman ng salita ng as-salafus salih na wa ilayhi ya'ud at tungo sa kanya babalik ay may dalawang kahulugan. Una, na sa kanya babalik bilang katangian kasi ang Quran bilang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa kanyang mga sifat. Kaya naman hindi taglay ng iba pa ang katangiang ito. Ikalawang kahulugan na tungo sa kanya babalik sa huling araw o araw ng paghukom, sapagkat ang Quran sa huling araw ay tatanggalin sa memorya ng mga tao at tatanggalin sa loob ng mga aklat hanggang sa ang mga tao ay mawawala na ng Quran na aklat na mababasa at mawawala na rin sa kanilang mga memorya. Kagaya din sa Kaaba na ito ay mawawasak at mabuburas sa mundo. At ito ay dahil sa pagsasawalang bahala, hindi pagsunod at pag-ayaw ng mga tao ng lubusan sa Quran na ikinagalit ni Allah. At ayaw niya na ito'y manatili pa sa tao na lubusan namang umayaw sa Quran at hindi ito sinasakatuparan sa kanilang pamumuhay. Kaya hindi naman ang Kaaba, kung ang mga naninirahan dito ay hindi naman nagsasagawa ng
nararapat na pagdakila sa Kaaba. Kung magkagayon, ay hahayaan ito ni Allah na wawasakin ng lalaking Ethiopi, Habashi o Abysinio. Sinabi ni may akda, nagkasisiyan nito sa espiritong pinagkakatiwalaan, si Anghel Gabriel. Saka nagbaba naman iyon nito sa puso ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka binikas naman ito sa mga tao. Nagsabi si Allah, wa Qur'anang faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthiw wa nazzalnahu tanzila. Isang Quran na nagbabahabahagi kami nito upang bigkasin nito sa mga tao sa mga yugto at nagbaba kami nito sa unti-unting pagbababa. Wa idha talahu an-nasu aw katabuhu fil masahif aw hafaduhu fil sudur lam yakhruj bidhalika an yakuna kalamullahi haqiqah. Fa innal kalama innama yansibu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Kapag bumikas nito ang mga tao o sumulat sila nito sa mga mushaf o nagsaulo sila nito sa mga isip, hindi ito lumalabas dahil doon sa pagiging pananalita ni Allah na tunay. Sa pagkatunay na ang pananalita ay iniuugnay lamang ng tunay sa sinumang nagsasabi niyon bilang nagpasimula. Hindi sa sinumang nagsasabi nito bilang tagapagpaabot na nagpaparating. Kung ang Quran man ay binigkas ni Jibril alayhi salam kay Muhammad sallallahu alayhi wasallam at binigkas naman ito ni Muhammad sa mga sahaba at ang mga sahaba naman ay bumigkas nito sa mga tao at ang ilan ay isinulat ito sa mushaf. Ito ay mananatiling salita ni Allah sapagkat siya ang nagpasimula ng pagbigkas nito sa lengguwaheng Arabi kay Anghel Jibril alayhi salam. Sapagkat fatilawatu ghairul matluh, sabi na may akda. Sapagkat ang pagbigkas ay hindi ang binibigkas. Ang pagbigkas mo ay hindi tunay na binibigkas na salita ni Allah. Kasi si Allah ang may salita nun, ikaw ay tagabigkas lamang. Wal kitabatu ghairul maktub, wal hifdu ghairul mahfub, wa hakadha sairu tasarrufat. Fal-fi'lu fi'lul qari aw al-katib aw al-hafid wal kalamu kalamul bari. Ang pagsusulat ay hindi ang isinulat at ang pagsasaulo ay hindi ang isinaulo. Ganito sa lahat ng mga gawain. Ang gawain ay ang gawain ng tagabasa o tagasulat o tagasaulo. Ang pananalita ay ang pananalita ng tagapaglalang. Nagsabi si Allah, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Sabihin mo, nagbaba nito ang espiritu ng kabanalan mula sa Panginoon mo, kalakip ng katotohanan upang magpatatag siya sa mga sumampalataya at bilang patnubay at bilang balitang nakagagalak para sa mga Muslim. Talagang nakaalam kami na sila ay nagsasabi, tinuturuan lamang siya ng isang tao. Ang dila ng pinasasaring nila ay panyaga, samantalang ito ay isang dilang Arabing malinaw. وَقَدْ أَكْفَرَ مَنْ نَسَبَهُ إِلَى قَوْلِ الْبَشَرِ وَتَوَعَدَهُ بِسَقَرٍ فَقَالَ nagpawalang pananampalataya nga si Allah sa sinumang nag-uugnay sa Quran sa sabi ng tao at nagbanta siya rito ng impyerno sapagkat nagsabi siya sa uslihi sakar, magsusunog o ipapasok ko siya sa sakar. Ang sakar ay impyerno. Nang sinabi ni Al-Walid bin Al-Mughira na ang pinibigkas ni Muhammad na Quran ay salita ng tao,
hinatulan siya ni Allah bilang kafir at inilarawan ni Allah ang kaniyang pagmamatigas sa pagtanggap sa katotohanan na ang Quran ay talagang hindi salita ng tao dahil sa nilalaman nitong pananalita na kailanman ay hindi magagaya ng tao kahit gaano pa ito kadalubhasa sa lingwaheng Arabic. Si Al-Walid bin Al-Mughira ay isa kasing tanyag na manunula na dalubhasa sa lingwahe. At alam niya na ang panalita ng Quran ay hindi po salita ng tao, bagkus ito'y salita ng dakilang tagapaglikha. Subalit siya nagbatigas at hindi tumanggap ng katotohanan at hindi nagsalita ng totoo hinggil sa Quran. Sinabi ni Allah sa naunang mga talata, bago ang talatang sinipi ng may akda na sa aslihi saqar. Simulan natin ang pagbabasa sa number 16. Kalla innahu kana li ayatina anida. Abay, hindi tunay na siya. Dito ang tinutukoy dito ay si Al-Walid bin Al-Mughira. Tunay na siya sa mga tanda namin ay mapagmatigas. Sa urhiquhu sa'uda, mapapabigat. O atang ako sa kanya ng isang pahirap. Innahu fakkara wa qaddar, tunay na siya ay nag-isip at nagtakda. Fakutila kayfa qaddar, kaya panaiganawa siya kung paano siya nagtakda. Tumakutila kayfa qaddar, pagkatapos panaiganawa siya kung paano siya nagtakda. Thumma nazar, pagkatapos nagmasid siya. Thumma abasa wa basar, pagkatapos ay nagkunot noo siya at sumimangot siya. Thumma adbara wastakbar, pagkatapos ay tumarikod siya at nagmalaki. Faqala in hadha illa sihyu yu'thar. Kaya nagsabi siya, walang iba ito ay kundi isang panggagaway, magic na ipinapasa-pasa. In hadha illa qaulul bashar. Walang iba ito ay kundi sabi ng tao. At ang huling talata, sa uslihi saqar. Ipapasok ko siya o magsusunog ako sa kanya sa sakar dahil sa kanyang pagmamatigas na tumanggap ng katotohanan. Sinabi ni may akda, wa qad dhalla fi hadzal babi ta'ifatan. May naligaw nga sa paksang ito na dalawang pangkatin. Ihdahuma al-Jahmiyatu wal Mu'tazilah. Ang Jahmiya at ang Mu'tazilah. Alladhina ankaru sifatillah wa nafaw kalamahu wa za'amu anna idafatal kalami ila Allah min babi idafatil makhluq ila al-khaliq ka Abdullah wa baitillah wa naqatillahi wala min babi idafatis sifa ila al-mawsuf. Na tumutol sa mga katangian ni Allah, nagkaila sa pananalita niya at nag-akala na ang pag-uugnay ng pananalita kay Allah ay bilang pag-uugnay ng nilikha sa tagalikha gaya ng Abdullah, alipin ni Allah, Baitullah, bahay ni Allah, at dumalagang kamilyo ni Allah, Naqatullah. Hindi bilang pag-uugnay ng katangian sa inilalarawan ng katangian. Tinututulan nila na si Allah ay nagtataglay ng mga katangiang taglay din ng mga nilikha na kung saan natalakay na natin sa paksang al-imanu bil asma'i was sifat na kagaya halimbawa sa pagsasalita na taglay ng mga nilikhang tao. Kung magkagayon, si Allah ay hindi daw dapat nagsasalita na katulad ng tao na nagsasalita dahil mahuhulog daw sa tamthil. Kung hindi katangian ni Allah ang pagsasalita, kung magkagayon, ang Quran ay hindi salita ni Allah. Bagkus ay salita ng nilikhang anghel. At kung ito'y salita ng nilikhang anghel, kung magkagayon, ang Quran ay nilikha. Ang pag-uugnay na tinutukoy dito ay ang idafa na sinabi ko na ito ay bahagi ng nahwu, grammar ng Arabic, sa lingwaheng Arabic. Tinatawag itong pag-uugnay sapagkat pag-uugnay ito ng dalawang pangalan at ang nag-uugnay nito ay ang panandang si at nang sa atin pong lingwaheng Pilipino
alam natin na si ang ginagamit. Kung ang ikalawang pangalan ay pangalang pantangi at nang naman ang gamit kung ang ikalawang pangalan ay pambala na sa wikang Pilipino. Pero sa wikang Arabi ay wala po ang katumbas na panandang si at nang. Halimbawa sa Arabi, Kitabul Mudarrisi, ang aklat nang siya kasi ang guro ay pambala na. Kitabu Muhammadin, ang aklat ni Muhammad, ni kasi si Muhammad ay pantangi. Sa idafa naman ng Kalamullah, salita ni Allah, na matutunghayan sa napakaraming bahagi ng Quran, ay mayroong katugunan dito ang Jahmiya at ang Mu'tazila, ayon sa kanila na ang mudaf o unang pangalan nito na salita ay hindi maaaring katangian o pang-uri ng ikalawang pangalang inilalarawan na Allah, kundi ito ay pag-uugnay ng nilikha sa tagalikha, gaya ng alipin ni Allah, bahay ni Allah, at dumalagang kamilyo ni Allah. Kaya naman ang salita o Quran ay hindi kabilang sa katangian ni Allah, bagkus ito'y nilikha. Sa ganang Ahlus Sunnah wal Jamaa naman, ang Quran ay salita ni Allah at kabilang sa mga katangian niya. Nataliwas sa mga pangkat na ito, naligaw na tinugon ni Imam Ahmad rahimahullah ang lihis na paniniwalang ito. At upang ipagtanggol ang katotohanan ay nagdanas ang imam ng matinding pagsubok kung paanong ipinagtanggol ni Abu Bakar as-Siddiq ang Islam sa kanyang panahon. Gayon din naman si Imam Ahmad bin Hanbal, pinagtanggol niya ang aqida, ang tunay na aqida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa patungkol sa Quran bilang salita ni Allah at kabilang sa mga katangian niya. Kaya sinabi na may akda, waraddu alaihim anal mudafa ila Allah imma ayakuna aynan qaimatan bidhatiha fayakunu min idafatil makhluq li khaliqihi. Ang pagtugon sa kanila na ang inuugnay kay Allah ay maaari na maging isang material na umiiral sa sarili nito. Material na umiiral sa sarili nito. Kaya ito ay bahagi ng pag-uugnay ng nilikha sa tagalikha nito. Kagaya sa alipin ni Allah, bahay ni Allah, at tumalagang kamilyo ni Allah, ang mga bagay na ito ay material na umiiral, nahahawakan, nakikita, at umiiral sa sarili nito. Kaya naman, kapag ang mga ito ay inugnay kay Allah, ito ay pag-uugnay ng nilikha sa tagapaglikha. Wa ima ayakuna wasfan la yutasawwaru qiyamuhu binafsi. Mari na maging isang paglalarawan na hindi naiguguni-guni ang pag-iiral nito sa sarili nito. Kaya naman, mayroong mga idafat o pag-uugnay ng mga bagay na nakikita, nahahawakan at umiiral sa sarili nito. At ito ay ang pag-uugnay ng nilikha sa tagapaglikha. At mayroon naman na pag-uugnay ng mga bagay na hindi nahawakan, hindi nakikita at hindi umiiral sa sarili nito. Mithlul haya, tulad ng buhay, sabi na may akda. Ang buhay ay katangian, gayon din ang as-sam'u wal basaru wal ilmu wal kalam, pagkarinig, pagkakita, pagkaalam at pagsasalita. Halimbawa, ilarawan mo sa akin ang buhay, pagkarinig, pagkakita, pagkaalam at pagsasalita. Ano ang nakikita mong kulay nito? Ano ang lapad? Ano ang laki? Ano ang tangkad? Hindi. Sapagkat ang mga ito'y katangiang hindi nakikita, hindi nahawakan at hindi umiiral sa sarili nito. At ito'y mga katangiang hindi mailalarawan, hindi magsasaimahin, nakagaya halimbawa sa bahay, tao o pamilyo. Fayakunu min idafati sifa ila al-muqtasab biha ma'an mukhalafati madda'aw lil kitab was sunnah wal ijma'.
Kaya ito ay bahagi ng pag-uugnay ng katangian sa tagapagtaglay nito sa kabila ng pakikipagsalungatan ng inangkin nila sa Quran, Sunnah at Ijma. Kaya naman, ang pag-uugnay na ito ay hindi gaya sa pag-uugnay ng nilikha sa tagapaglikha. Bagkus ito ay pag-uugnay ng katangian sa tagapagtaglay nitong pangalan. At ang pag-uugnay ng katangian sa tagapaglikha ay nangangahulugan na ang katangian ito ay katangian ng tagapaglikha. Sinabi may akda, ataniya as-sifatiya minal kullabiyati wal asya'irati wal maturidiyya. Ang sifatiya kabilang sa kullabiya, asya'ira at maturidiyya. Ang mga siktang ito ay halos magkapareho ang paniniwala tungkol sa salita ni Allah. Kung ihambing sa Jahmiya at Mu'tazila na naniniwala na ang salita ni Allah ay nilikha, samantalang ang mga sikta namang ito ay hindi nagsasabi na ang Quran ay nilikha. Subalit, may lihis din silang paniniwala sa ilang mga detalye ng salita ni Allah. Ang Kullabiya ay nagmula sa pangalan ni Abdullah bin Sa'id bin Al-Kullab Al-Basri. At ang Asy'ariyya naman ay nagmula sa pangalan ni Abul Hasan Al-Ash'ari, na kung saan sa huling mga araw ng buhay niya ay umurong at tumalikod sa sarili niyang paniniwala at nanumbalik sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At ang Maturidiyya naman ay mga tagasunod ni Abu Mansur al-Maturidi, alladhina athbathu kalam Allah bi annahu al-ma'na al-qadimul qa'im fi nafsihi wa amal huruf wal aswatu fa makhluqatun litu'abbar aw litahki dhalika al-ma'na al-qadim alladhi la yatajaddad wa la yata'allaqu bi masyiatih. Na ang mga nagpapatibay sa panalita ni Allah na ito ay ang dating kahulugan na umiiral sa sarili nito, samantalang ang mga titik at ang mga tunog ay nilikha upang mapagtamuhan ng aral o upang maisalaysay nito ang dating kahulugang iyon na hindi na bago-bago at hindi naugnay sa kalooban ni Allah. Faqasarul kalama alal ma'na donal hurufi wal aswati wa ja'alu ma sami'ahu al-abawan fil jannah wa ma sami'ahu Musa 'inda syajarati makhluqan la kalamullahi haqiqah. Kaya naglimita sila sa panilata ni Allah sa mga kahulugan bukod sa mga titik at mga tunog. Ginawa nila ang narinig ng mga magulang na sina Adan at Eva sa paraiso at ang narinig ni Moises sa tabi ng punong kahoy bilang nilikha, hindi pananalita ni Allah na tunay. Ang paniniwalang ito ay kabulaanan, batay sa haka-haka lamang upang ipagmatuwid ang pagtanggi nila sa mga katangian ni Allah. Waraddu alayhim annal kalama la yutlaqu ala majmu'il amrayn wala yusamma hadithan nafsi kalaman haqiqa ma'a mukhalafati ma qaluhu lil kitabi was sunnati wal ijma'. Ang pagtugon sa kanila na ang pananalita ay hindi itinataguri malibang sa pagkakabuo ng dalawang bagay, ang tunog at ang kahulugan, sa kabila ng pakikipagsalungatan ng sinabi nila sa Quran, Sunnah at Ijma'. Ang isang tao ay may maraming salita sa sarili niya. Subalit, hindi siya maituturing na nagsasalita hanggat hindi siya nagsalita. Kaya naman, hindi maituturing na salita ang basta't kahulugan lamang na walang mga titik at tunog. Ang paniniwala nilang ito ay sumasalungat sa Quran, Sunnah at Ijma'. Ang mga siktang ito ay naniwala lamang na ang salita ni Allah ay umiiral sa sarili nito, samantalang ang salitang narinig ng mga propeta ay nilikha lamang na nilikha sa mga lugar na iyon. Ang paniniwalang ito ay kabulaanan at kailan may hindi ito sinabi ng mga sahaba ni ng mga tabi'in. Pinagbatayan din nila ang sinabi ni Allah, innahu laqawlu rasulin karim
Tunay na ang Quran na ito ay talagang sinabi ng isang sugong marangal na binasa na natin kanina ang tafsir ng aya na ito na sa talatang ito ay inugnay ni Allah na salita ng sugo ang Quran. Samantalang sa isa namang talata ay inugnay nito sa anghel na si Jibril. Sinabi ni Allah, "Inna laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin." Tunay na ang Quran na ito ay talagang sinabi sa isang sugong marangal na may lakas sa ganang may-ari ng trono na mataas sa kalagayan ang tinutukoy ay mga anghel. Ito ay sa Suratul Takwir 19 hanggang 20. Sinipin na natin ang paliwanag ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin tungkol sa dalawang talatang ito na gusto kong basahin ng mabilisan sa salin na mismo na sinabi ni Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin. Batid natin na ang isang pananalita ay hindi maaaring magmula sa dalawang tagapagsalita, na kung kaya ang pag-uugnay nito kay Muhammad at kay Jibril a.s. dahil sa silang dalawa ang nagsagawa ng pagpaparating nito. Si Jibril a.s. ang nagparating nito sa sugo, at ang sugo sallallahu alaihi wasallam naman ay nagparating nito sa ummah. Kaya naman sinabi na may akda, fa innal kalama innama yansibu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Ang pananalita ay iniugnay lamang ng tunay sa sinumang nagsabi niyon bilang nagpasimula, hindi sa sinumang nagsabi nito bilang tagapagpaabot na nagpaparating. Ang halimbawa nito, kapag tumayo ako halimbawa at nagsalita sa mga Arabong tagapakinig na sinasabi ko, "Ayuhan nas isma'u wa'u, man ashamat wa man matafat, kullu man huwa atin at, matarun wa nabat, wa arzakun wa akwat, wa abaun wa ummahat, ahyaun wa amwat, jam'un wa ashtat, laylun wa daj." At mahaba ang pananalitang ito na kung saan alam ng mga Arabo na nakikinig na ang binibigkas ko ay hindi ko salita. Bakos ito'y salita ni Qus bin Sa'ida al-Iyadi na isang tanyag na makata at dalubhasa sa lingwaheng Arabi sa panahon pa ng Jahiliyah, bago pa ang Islam. At halimbawa, kapag binasa ko naman sa inyo ang salitang ito, hinanap ko sa net ang salitang ito. Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw, mutyang mahalaga sa dagat silangan, kaluwalhati ang sa ami pumanaw. Masayang sa iyo'y aking idudulot, ang lanta kong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal man at labis sa alindog, sa kagalingan mo ay akin ding handog. Sa nakakaalam po ng binabasa ko'y salin lamang ng tulang, mi ultimo adios. Alam din nila na hindi ko sariling salita ang binibigkas ko. Bagkus ito ay salita ni Dr. Jose Rizal. Gayon din naman mga kapatid, sa mga Muslim na tanggap ang maraming talata ng Quran at hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Quran ay salita ni Allah, bagaman ito ay binigkas ni Anghel Jibril alaihi salam kay Muhammad, at binigkas naman ito ni Muhammad sa mga sahaba, gayon din naman binigkas din ito ng mga sahaba sa mga tabi'in, na nagpalipat-lipat ito sa mga henerasyon hanggang sa nakaabot sa ating henerasyon. Ito ay mananatiling salita na nagmula kay Allah. At ito ang sinabi ng may akda, fa innal kalama innama yansibu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Ang pananalita ay iniuugnay lamang ng tunay sa sinumang nagsabi niyon bilang nagpasimula, hindi sa sinumang nagsabi nito bilang tagapagpaabot na nagpaparating.
Kaya naman narapat sa ating mga Muslim na sumampalataya na ang Quran ay salita ni Allah na tunay. Ang mga titik nito, tunog nito at mga kahulugan nito at hindi ito nilikha na gaya sa pag-aakala ng mga Mu'tazila at hindi pinapahintulot ang tinatawag ng iba na tawakuf sa paksa nito. Hindi maaari ang neutral na magsasabi, ng mga nagsasabing tawakuf lang daw siya. Hindi na lang ako magsasabi at maninindigan na ang Quran ay nilikha. Hindi magsasabi na ito ay hindi nilikha. Bagkus po mga kapatid, narapat ang paniniwala at paninindigan na ang Quran ay hindi nilikha. Bagkus ito ay salita ni Allah. Ang mga titik nito, tunog nito at mga kahulugan nito. Narapat na ang salitang ito ay dinadakila at pinagpipitagan. Kapag binabasa ng isang Muslim ang Quran, nang may pagninilay-nilay, malaman niya na ang salita nito ay hindi salita ng tao. Kahit ihambing mo ang salita ng Quran sa mga salita ng mga dalubhasa sa lingwaheng Arabi, alam mo na ang salita ng tao ay kaiba sa pananalita ng Quran, maging sa hadith. Kapag alam at sinasampalatayan ng isang Muslim na ang kanyang pinabasa ng may kalakip na pagninilay-nilay na Quran, may pagninilay-nilay sa mga kahulugan na ito ay salita ni Allah, ito po ay magdudulot ng epekto sa kaasalan niya at lahat ng aspeto ng kaniyang buhay. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول